Ang sentrong paaralan ng mga AGTA ay nagsimula noong taong 1979. Ito ay sa pangunguna ng simbahan. Sila ay naglunsad ng pakikipamuhay sa iba't ibang pamayanan kung saan naroon ang mga katutubo. Sa patuloy na pagdaloy ng panahon, nakita na 99% ng mga katutubo ay hindi nakakapag-aral. Kung kaya't sa pamagitan ng mga matatanda mula sa iba't ibang pamayanan, ay nagkaisa na naitayo ang sentrong paaralan. Layunin kung bakit ninais ng Tribal Center for Development, kaganon din ang mga matatanda sa pamayanan na magkaroon ng ganitong klaseng paaralan, ay upang mapanatili ang kulturang katutubo na kung saan ay unti-unti na itong nawawala. At sa pamamagitan nga ng sentrong paaralan ng mga AGTA, ay unti-unting hindi man maibalik sa dati ay mapangalagaan at maipamulat sa mga kasalukuyang kabataan ang kahalagahan at kasimplihan ng katutubong kultura. Sa panig ng DepEd, malaki yung kinakailangan nating baguhing reforma pagdating sa pananaw sa katutubong edukasyon. Dahil alam natin na minsan yung pinag-aaralan sa paaralan ay hindi tugma doon sa sarili nilang kultura o hindi tugma doon sa kalagayan ng pamayanan. Pero siyempre inuugat natin yan sa malalim na kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang pag-aaral ay ugnay sa pang-araw-araw na buhay ng mga katutubo at kasabay nito ay ang pagtuturo din ng ilan sa mga pangkabuhayan kung saan ito ay makakatulong sa mga magulang para sa patuloy na pag-aaral ng kanilang mga anak. Nagsimula ng kolonisasyon, di ba, na mayroong edukasyon, pampublikong sistema ng edukasyon na isinetap para sa mga mamamayan. Pero ang ginamit na sukatan ay yung edukasyon o uri ng kultura ng mga mananakop. Di ba? Sinasabi na nagkaroon dyan yung mayroong sibilisado at disibilisado, nagkaroon ng mga ganung pagkakategorya. Kaya unti-unti na yung sistema ng edukasyon ang nanaig yung kung ano yung sinasabi nating kultura ng nakararami at hindi nabibigyan ng tuon yung mga kultura ng iba't ibang pamayanan, lalo na yung mga pamayanan na maliliit o kaya ay hindi talagang nakihalubilo o nagkaroon ng interaction doon sa nakararami. Yun pong una yung yung determinasyon para sa mga sa mga IPs po. Kasi po yun po yung pangunahing nakikita ko kasi para sa aming mga IPs po, AGTA, Dumagat, Atim, Batak, Mamanwa po, mahirap po sa amin yun, masakit po sa amin yun kasi yun nga nilalait-lait kami. At saka po yung tulad din po ng mga mag-aaral na siyempre nag-aaral sila, hindi po talaga maiwasan yung mga kabataan, nakaklase nila na laitin yung bawat mag-aaral na mga IPs. Sana po naman, pinapaabot po namin ito sa DepEd or sa mga teachers po na iwasan po ang ganitong sitwasyon. Kasi po hindi po ito basta-basta mawawala sa damdamin at isipan ng mga tribo. At doon na nga pumapasok yung usapin ng edukasyon ng mga katutubo. Na ngayon, merong pagnanasa yung DepEd na palawakin yung pananaw ng departamento, ng mga kapartner natin sa edukasyon na hindi lamang bigyan ng oportunidad o access yung mga pamayanang katutubo sa edukasyon, sa serbisyong pang-edukasyon, pero lalo tigit itugma o iugat sa sariling kultura at kalagayan ng pamayanan. Itinuturing din namin na ang aming mga aklat o ang aming library ay ang aming lupaing ninuno, kung kaya't
mas gusto namin na ang aming paaralan ay may kakanyahan at matatagpuan sa aming lupaing ninuno. Sinabi ko, halimbawa sa kalagayan ng mga Aita o Agta o iba pang pamayanan na bahagi talaga ng pamumuhay nila. Halimbawa, ang isang batang lumalaki ay kasama ng magulang niya na nagtatanim o nagsasaka sa kaingin o kung naghahanap ng pagkain. Minsan, pag pumapasok sila sa eskwelahan, iniisip pa ng mga guro na, ay, hadlang yan sa pagpasok mo dahil sumasama sa kaingin, naiistorbo yung pag-aaral. Pero hindi kaya po pwedeng palawakin natin yung pag-unawa ng edukasyon na yung mismong pagsama sa magulang, yung mismong, di ba, yung pagsasaka kasama ng kanyang mga magulang o ng mga kamag-anak ay bahagi din ng pag-aaral. So, kung bubuksan natin yon, ang mangyayari nga ay yung sinasabi namin, isa sa slogan na gusto naming ipursige sa DepEd o i-promote ay yung sinasabi na ang lupaing ninuno ang aking classroom. Lahat, yung kabuuan ng kabuhayan mo, yung buhay mo bilang isang tao sa isang pamayanan, bahagi yun ng pag-aaral. At palagay ko, yun yung isang malaking hamon sa departamento dahil hindi magiging madali. Hindi ito usapin ng kung meron ka bang pera o meron kang pagpopondo o tulong, di ba? Hindi lang basta magbuhos ka ng pera sa IP education, pero sa akin mas malaking laban yung pananaw at pag-iisip, yung ano ba talaga, paano natin inuunawa yung kapwa natin na naiiba sa atin. Di ba? Maaaring iba siya, pero paano natin unawain yon at paano, ano ang implikasyon nito sa edukasyon na ibinibigay sa mga paaralan. Polisiya, nandyan na yan, yung mother tongue-based multilingual education, yung paggamit ng sariling wika. Pero ang isang malaking hamon ay paano natin to ipapatupad sa iba't ibang mga pamayanan. Isa sa pangunahing pinagbabatayan ng pagsasabuhay ng kultura na ipinapasok namin sa aming kurikulum ay ang pagtuturo ng wikang Agta. Pagkakaroon ng sariling mga aklat o mga gamit na po pwedeng magamit sa pag-aaral, mga storya, di ba, na yung mga kwento na galing mismo sa pamayanan o kaalaman na galing mismo sa pamayanan. Dahil sanay tayo sa isang modelo na may textbook na dadating, may author na galing sa labas, pero wala sa isip minsan yung pwede kaya na ang may akda o yung author ay yung mga nakakatanda, yung mga elders o yung mga knowledge specialists ng pamayanan na sila ang author at maipasok yun sa pinag-aaralan ng mga bata. So, sa kasalukuyan ay isinasagawa namin, nasa proseso ang pagpapakilala namin sa pamahalaan upang ang aming paaralan ay kilalanin ng Departamento ng Edukasyon. Kung kaya isinasagawa namin ngayon ang pagbubuo ng aming sariling kurikulum kung saan nakapaloob dito ang aming mga kultura at kaugalian. Doon kailangan maglakbay ng DepEd. We journey with the communities on how do we actually develop these materials? Paano tayo magkakaroon ng mga ganong materials na hindi nagkakaroon ng paglabag sa sarili nilang karapatan, halimbawa tungkol sa mga ethical na usapin, na hindi lamang yung basta kasi minsan may sanay na mga researcher dadating, gagawa ng libro o magsusulat tungkol sa isang at kukunin na lamang nang hindi man lang ibinabalik o tinatanong dun sa pamayanan kung katanggap-tanggap ba yung mga storya o kung paano ba, sa drawing lamang, katanggap-tanggap ba kung paano sila na nakalagay dun sa isang aklat. So palagay ko yun yung isang malaking hamon din sa DepEd. Pero sa katunayan, maaring sa iba, iniisip lang nila magkaibang issue ang usapin ng wika at yung pagpapanatili ng kultura. Sa katunayan, napakalapit ng dalawang issue na yon na sana ay mapursige natin na mapatupad yung ganong programa nang may malalim na pag-unawa tungkol sa kultura. Ang rekomendasyon namin para dito ay sa pagkilala sa aming paaralan ay ang kilalanin ang kurikulum at ang indigenous knowledge system and practices
kung saan ito ang nilalaman ng aming kurikulum. Ganon din yung iba pang serbisyo o benepisyo na mula sa Departamento ng Edukasyon. Gusto rin namin na maging bahagi kami ng mga programa ng DepEd para ang aming mga kabataan ay makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Una po, ang isa po sa mga ito ay ang scholarship. Ang pangalawa po ay ang mga gastusin ng mga mag-aaral kung lalong higit kung sila ay nasa kolehiyong antas na ng kanilang pag-aaral. At saka po, yung isa pa rin po isa ko pa rin rekomendasyon, yun po yung kabataang nag-aaral po, halimbawa po wala sila nakapagtapos po ng mga kolehiyo, yun po yung kailangan po sana matulungan ng gobyerno na hindi po dapat po pantay-pantay yung pagtingin sa nakatapos na mga mag-aaral kasi po marami pong dinanas na hirap ang mga kabataan bago lamang po makapagtapos ng mga kolehiyo at saka po kailangan namang pantayin ang pagtingin ng gobyerno na kisyo ganito kasi yung mga ibang tribo na yung Bisaya, kasi mayayaman sila at ito yung mga tribong IPs po na mga katubong Agda Dumagat at saka mga ati kasi yun lang, mahirap sila. Parang sana po yun lang po yung pinaabot ko na pantayin po ang pag-abot sa mga kolehiyo at sa mga edukasyon po. Yun lang po. Okay. Isa sa mga layunin ng Sentrong Paaralan ng mga Agta ay makapaghubog ng mga mag-aaral, makapagpatapos ng mga mag-aaral kung saan ay babalik sa kanilang pamayanan upang ibahagi ang kanilang mga natutunan. Inaasahan na ang bawat mag-aaral na dadaan sa Sentrong Paaralan ng mga Agta ay magiging isang mahusay na leader na nagtatanggol sa karapatan, hindi lamang sa karapatan sa lupaing ninuno, ganun din sa karapatan upang kilalanin bilang tao